Hi guys! Bibili ka ba ng used car? So ito yung 6 tips na gusto ko i-share sa inyo para makabili kayo ng ideal na used car. Number 1, identify your budget. Kasi kapag alam mo yung budget mo guys, alam nyo rin kung ano na yung mga options nyo na mabibiling sasakyan. Ibig sabihin, magna-narrow down yung isa-search ninyo na klase ng sasakyan. So for example, meron kang 200,000 pesos. So alam mo na, pwede ka makabili ng Honda CR-V Gen 2 dyan, Honda Civic na BTI, or Toyota Corolla na Altis or Baby Altis. So ilan lang yun sa mga pwede mo maging options, di ba, kapag alam mo yung budget mo. At kasama rin guys, sa alam mo yung budget mo ay yung pagbibigay ng allowance sa maintenance. Oo, kasi second hand yung bibilin yung sasakyan guys. So kailangan talaga mag-alat tayo ng maintenance when it comes to that. So for example, 200,000 yung budget mo. So hindi mo siya dapat ubusin yung 200,000 mo ng isang bagsakan sa pagbili pa lang ng actual unit. So at least dapat yung mga hanapin mo is 170 or 180,000 pesos yung presyo. Para at least meron kang 20,000 pesos to 30,000 pesos na may iwan for maintenance. Kasi sigurado yan guys, walang perfect na second hand car. So meron at meron ka pa rin ipapagawa. Kaya dapat mag-alat ka ng pera pang maintenance pa rin kapag nabili mo na yun. Number 2, check car's mileage. No, check nyo mabuti yung odometer o yung mileage ng sasakyan. Kasi yan yung nagde-determine kung gaano na karami yung tinakbo or kung gaano katindi yung paggamit sa kanya ng kanyang previous owner. So paano ba natin malalaman yan? Sa Pilipinas, ang average ng isang private vehicle or privately used vehicle ay around 15,000 kilometers or less per year. So malalaman mo na dyan, makakapag-decide ka na dyan based sa figure na yan kung ano ba dapat yung mileage niya compare sa year model niya. So kung 10 years old na yung sasakyan, dapat at least 150,000 or less yung mileage niya. Kapag sumobra doon, alam mong medyo nagamit siyang mabuti nung previous owner o medyo naabuso siya. At nagbibigay din yan sa'yo guys, yung alam mo yung tamang mileage niya, kung ano na yung mga pyesa na dapat mong palitan. So for example, yung sasakyan na bibilin mo is 100,000 kilometers na yung tinakbo. So magbibigay na yung idea sa'yo, ay manual transmission to. So baka kailangan ko nang bigyan pansin yung clutch niya, baka sliding na yung mga clutch components niya. Or kung may timing belt, baka kailangan nang palitan yung timing belt nito. So ilan lang yun, ano. Take note din guys ha, uso ngayon yung nagtatamper ng mileage ng sasakyan, no? Lalo na sa mga medyo modelong sasakyan. Minsan nakikita nyo sa odometer mas mababa compared sa actual na mileage na tinakbo niya. Kaya better talaga guys, magsama kayo ng mekaniko na merong scanner or kaibigan nyo na may scanner na marunong mag-scan para makitang mabuti kung ano ba talaga yung totoong mileage ng sasakyan na bibili ninyo. Importante yon. Pero kung wala kayong friend or wala kayong mechanic na marunong mag-scan, wala kayong scanner, ang magandang gawin nyo, learn to inspect the cars o yung parts ng sasakyan. Kung tingin nyo ba, yung wear and tear ng parts ng sasakyan na yun ay pasok sa current mileage niya. Bigyan ko kayo example. Halimbawa, nakalagay doon sa sasakyan na bibili nyo is 20,000 kilometers pa lang yung odometer niya o yung tinakbo niya. Pero nung in-inspect nyo yung sasakyan, nakita nyo medyo luman-luma na yung manibela, bakbak na yung leather, butas-butas na yung upuan, may mga sign na ng marurumi sa loob or talagang nalumang-luma na yung sasakyan. Tingin nyo ba, bagay yon sa 20,000 pa lang yung tinakbo? So something to keep in mind para hindi kayo mautakan ng mga seller. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa seller na nagsasabing hindi yung tampered. Gawa rin kayo na sarili nyong investigation. Number 3 na tip guys, inspect nyong mabuti yung mga documents ng sasakyan na bibilin nyo. Unang-una, check nyo kung rehistrado ba yan, kung updated ba yung registration. Check nyo yung CR, yung tinatawag nila, Certificate of Registration. Kung match ba yung mga information yan dun sa sasakyan, like yung engine number, body number, engine displacement dun sa actual na unit. Check mo rin kung kumpleto ba yung IDs ng previous owner kasi kailangan mo yun para matransfer sa pangalan mo yung sasakyan. At least kailangan mo 2 or 3 valid IDs na may pirma ng original owner na nakapangalan sa CR. So dapat kasama yon. Check mo rin yung deed of sale. Tama ba yung information na nakalagay doon? Yung pangalan ng registered owner, bagay ba doon sa pangalan ng
nakalagay sa ID niya or sa CR niya. Dapat match lahat yan. Kasi kailangan mo yung deed of sale din para matransfer yung unit sa pangalan mo. At syempre, ito pa isa pang tip guys, wag kayong magtitiwala doon sa mga nagsasabi na Xerox yung CR ng sasakyan o yung Certificate of Registration. Maaaring may valid reason sila kung bakit CR, marirehistro naman talaga yon. Pero baka magka-problema ka kapag ka nag-transfer ka ng ownership. Dagdag hassle yan guys. Kaya hanggat maaari, iwas na kayo kapag ka nakita nyo na Xerox yung CR, iwasan nyo na baka may problema yan. Number 4 guys, inspect the car thoroughly. So hindi lang yung labas, hindi lang yung interior. Check nyo mabuti, pang ilalim, engine. Hanggat maaari, take your time sa pag-inspect nung sasakyan. Kung may dala kayong scanner, scan nyo lahat, full system scan. Kung meron kayong battery tester, test nyo rin yung battery, baka sira, at marami pang iba. No, huwag kayong magmadali guys sa pag-i-inspect ng sasakyan. At saka maganda, may kasama ka talagang mechanic or trusted na kakilala mo na marunong tumingin ng sasakyan, lalo na kung first time car owner ka. Tandaan nyo guys, kaya ako sinasabi na inspect car thoroughly kasi karamihan sa mga second hand vehicles ngayon na binibenta is on as is where is basis. Sabi nga nila, as is where is. Yung iba nga, hindi pa nakakauwi, nasisiraan na. So kaya take your time guys, no? Inspect nyo siyang mabuti. Pero yung iba naman na seller, nagbibigay naman siya ng warranty. Pero may iba nga walang warranty. So depende sa pag-uusap nyo yan. Kaya habang nandun kayo guys, inspect nyo mabuti yung sasakyan. Tip number 5, test drive the vehicle. So hindi lang basta inspection guys ang gagawin nyo, i-drive nyo rin yung vehicle. Kasi malalaman nyo kapag din-drive nyo yung iba pang mga possible na sira. Doon yung mafe-feel yung suspension niya, kamusta yung response niya, palyado ba yung takbo niya, at iba pa. At kapag nagte-test drive kayo guys, doon nyo rin mafe-feel, nag-e-enjoy ba akong i-drive yung sasakyan? Para sa akin ba talaga yung sasakyan na to? So yun yung mga benefits kapag ka tinetest drive nyo siya guys, para kayo lalong nakukonvince or hindi kung para sa inyo ba talaga yung sasakyan. Kaya kapag ka nagtitingin kayo ng sasakyan, always ask nyo yung seller, pwede bang i-test drive? Pag ayaw ni seller magpa-test drive kahit sa malapit lang, kabahan na kayo. At last but not the least, negotiate the price properly. Oo, kapag ka gusto mo na yung sasakyan, nakita mo lahat ng inspection, pasado naman siya, at yun na talaga yung gusto mo makuha ang sasakyan or unit, pwede ka pa naman makipag-negotiate kay seller. Usually, karamihan ng mga seller, okay sa kanila na tumawad or makipag-negotiate sa presyo. Pero guys, no, tip ko rin naman sa mga buyer, wag nyo namang sagarin yung tawad ninyo. Ano pat kulang na lang hingin nyo yung sasakyan. Siyempre nagne-negosyo rin naman yung seller, gusto rin niyang kumita. No, alam din naman niya yung value ng sasakyan niya. Kaya kung tatawad tayo, yung makatwirang amount lang naman. At kapag ka ayaw ng seller magpatawad, kasi wala ka namang kasalanan sa kanya, kidding aside, kung ayaw niya magpatawad kasi yun talaga yung presyo niya, eh respect na lang natin. Kung kaya ng budget, bilhin mo. Kung hindi kaya, hanap na lang ng iba.